Yo, what's up mga boss? Good morning po sa inyong lahat. At Boss Noli Vlog po muli nagbabalik. So welcome back na naman po tayong muli sa isa na namang episode ng inyong Boss Noli Vlog. At welcome back sa ating munting YouTube channel. Yun, isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. So, good morning po, good morning. Yan, so ngayon ay nandito tayong muli dito sa ating farm. So ngayon ay gagawa tayo ng isang vlog. So, pagtuturo tayo, magbibigay tayo ng tips regard po dun sa kung paano natin mabibigyan, magiging safe yung mga alaga natin kapag ang manuka natin ay nasa bundok. Ayan, kung mapapansin nyo is yung farm natin ay nasa bundok. So syempre kapag po ang manukan nyo ay nasa bundok, lalo na ngayon, so tagulan ay summer. So napakahirap ng tubig, and then yung mga manok natin, syempre malakas sa tubig yan. Yun, so malakas silang uminom ng tubig. So papaano kung wala tayong access, lalo na kapag ang area nyo is nandito sa ganitong lugar, so mahirap ang access ng nawasa. So syempre ang gagawin nyo ang ibibigay nyo sa kanila is galing sa deep well. Ayan, so minsan yung mga tubig na binibigay nyo sa kanila ay nasa balon. Ayan, so gagawin natin ay magbibigay tayo ng konting tip, yung pamamaraan para hindi sila ganong makainom ng maraming bakterya pag sa tubig. Ayan mga boss, so hindi lang tubig, kulungan ang dinidisinfect. So gagawin natin, i-disinfect natin yung tubig na ibibigay natin sa kanila. Nang sa ganon ay syempre kung mapapansin nyo, baka ang mga manok nyo minsan wala silang sign na sila ay nagkakasakit, wala kayong nakikita na sign na sila ay may sakit, bigla na lang silang namamatay. So yun yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng mortality is baka yung ibinibigay nyong tubig sa kanila. So papaano natin maiiwasan yan? So gagawin natin, i-disinfect natin yung mga tubig na ibibigay natin sa kanila sa pamamagitan ng paanong pamamaraan. So ipapakita ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung kahit na tayo ay nasa bundok, so kahit papano yung binibigay natin tubig sa kanila ay malinis. So tara, punta tayo ngayon dito sa ating range ng mga yung mga naka-range natin nandyan. So ito yung mga bagong isinampa natin dito sa bundok, dinala. Ayan, so puro lalaki na sila dahil mga battle cross ito. Yung mga babae nito pinagpapatay na natin para makatipid tayo sa patok. Yan, ito ngayon yung mga bagong inakit natin dito. Ayan, so ang technique dito mga boss, para makabuhay kayo, halimbawa ang manukan nyo ay nasa bundok. Ayan, kita nyo naman, bundok as in hindi naman lahat may access pagdating sa nawasa.
So ang magiging pinaka common na magiging problema ng pagkamatay ng alaga nyo is yung ipinapakain nyo sa kanila at yung tubig na ibinibigay nyo. Ayan. So yan yung pinaka common na magbibigay ng sakit sa kanila. So ang gagawin nyo para sila ay makasurvive, so siyempre speaking of access para sa nawasa, alam nyo naman sa bundok mahirap talaga, as in papaano kung wala ka talagang makuhanan ng tubig, edi mapipilitan kang gumamit ng deep well o kaya balon, galing sa balon na tubig. So ang gagawin nyo, ito lang ang technique mga boss. So hindi lang i-disinfect natin yung kanilang range. So hindi lang naman range ang dinidisinfect. So i-disinfect natin yung kanilang tubig. Ayan. So bago sa pandinig nyo yan, hindi lang kulungan o range ang dinidisinfect, pwede rin i-disinfect yung tubig. Yan. So i-disinfect ang kanilang inumin sa pamamagitan ng paglalagay ng Zonrox. Ayan, kung mapapansin nyo sa mga swimming pool, ayan, ano bang ginagamit na tubig sa mga swimming pool, di ba? Deep well. So ayan, magtataka kayo bakit kahit naiinom ng mga tao okay lang, kasi nga dinidisinfect nila yon, nilalagyan nila ng chlorine. Ayan. So bakit gagawin natin yung inumin ng mga sisiw natin, lalagyan natin ng Zonrox. So hindi ba makakasama yan sa mga alaga nating manok? Ayan. So mga boss, ang Zonrox kasi is hindi naman yan nakakalason sa mga manok natin. So meaning ang purpose ng Zonrox kapag hinalo natin sa kanilang inumin is para malinis, mamatay yung bakterya na nakahalo, na naninirahan dun sa mga tubig, especially kapag ang tubig ay galing sa deep well o sa balon. Siyempre hindi naman natin nakikita kung ano ba yung pinanggagalingan yan, ano ba yung, siyempre may mga insekto. So kaya natin lalagyan ng Zonrox para mamatay yung mga bakterya na nandoon sa tubig. Ayan, pero hindi ibig sabihin kapag may Zonrox magagamot yung sakit ng ating mga manok. So ang Zonrox is number 1 na pumapatay ng bakterya na nakahalo sa tubig. Hindi po yan gamot para sa sakit ng manok natin. So hindi po yan makaka-prevent ng sakit ng manok natin. So ang trabaho lang ng Zonrox is patayin yung bakterya na nandun sa tubig na kanilang iinumin. Kasi nga mga boss, kapag ka po tayo kagaya nyan, nasa bundok, wala tayong access ng tubig, so papaano na lang natin na mapapainom, lalo na ngayon summer, diba, napakahirap ng tubig. So ang manok natin, alam nyo naman kapag summer napakalakas nyan pagdating sa tubig. Kinakailangan yan laging fresh water para hindi sila ma-dehydrate. So dapat inaalagaan natin sila sa tubig, lalo na kapag po sila ay na-expose masyado sa init. So dapat alagaan natin sila sa tubig para sila ay hindi ma-dehydrate. So kinakailangan lang para maging safe sila, so mas maging meron silang protection. So ang gagawin nyo lang, lalagyan nyo ng Zonrox, haluan nyo ng Zonrox yung mga 6 liters ng tubig na galing sa deep well. So lagyan nyo lang ng mga 2 hanggang 3 takip ng Zonrox is enough na yan. So dapat wag nyong kakalimutan na maghalo
Ayan, kasi nga yung iba minsan naguguluhan sila bakit ang manok nila bigla-bigla na lang namamatay, wala naman silang nakikitang sign na sakit. So yun po yung nagiging dahilan nun, yung nakakainom ng maruming tubig. Kaya napaka-importante ng pag-disinfect sa tubig, paglalagay ng Sunrox sa kanilang inumin. Alam nyo naman ang tubig ay buhay. So speaking of Sunrox, pero dapat kapag ka nagbigay kayo ng tubig na may Sunrox, kinakailangan meron kayong alternative na panglagay na electrolytes. So dapat may vitamins yung tubig na hinahalo nyo, kasi ang Sunrox syempre hindi maganda ang lasa niyan. So dapat meron silang halo na electrolytes o vitamins, para na sa ganon is mas maganda yung absorption ng kanilang katawan, hindi lang sa kanilang intestines. So dapat maki-cleanse yung kanilang internal. So dapat wag nyong kalilimutan, lalo na sa ganitong panahon na mainit, dapat ay meron silang halong electrolytes. So yan po yung pinaka-importante sa mga alaga nating manok, lalo na kapag ka naka-expose sila sa masyadong mainit. Ayan, so wag nyong kalilimutan electrolytes mga boss. So marami naman nabibiling electrolytes sa mga poultry supply. And most important is yung Sunrox, wag nyong kakalimutan, lalo na kapag ang tubig nyo ay nanggagaling kung saan-saan lang. Ayun. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then i-hit nyo yung ating munting notification bell, at na sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, naway nakapagbigay tayo ng konting tips o kaalaman sa mga kagayang ang mga manukan ay nasa ganitong liblib na lugar. So maraming salamat at good luck.